hindi agad kami pumasok doon. Nagplano muna kami kung paano gagawin. Nag recon kami para alamin namin kung saan namin pwedeng ipasok yung mga tao na hindi kami magkakamero ng kaswalty. Ginawa namin yon, naka-deploy muna yung yung mga sniper. Tapos yung ginawa namin doon, bumutas kami sa pader ng Santa Barbara School. Pag butas sa Santa Barbara School, yung ginagawa namin sa CQB, nagawa namin. Maraming kalaban doon sa dulo ng school kasi malaking school yun. Doon pala sa bungad, nagbanatan na kami doon. Pero dahil nga sa tinuro sa amin, sa counter-terrorist, nagampanan namin para kami tubig na kahit hindi ikuman, parang tubig na umagos para kuha namin yung mga bawat kwarto, maklear. Tingin nyo ilan yung nakakalaban nyo noon, sir? Ang kalaban noon, estimated namin talagang hindi, yun doon pala sa loob na school. Mga estimated yan. Baka yan mga may 100. 100 yun. Doon pa lang ngayon sa loob ng school. Kasi kaya lang matras sila ng konti dahil sinabayan ng tangke, simba. Pagdating doon sa loob, na-clear na namin, nakuha na namin yung mga patay. Nakita namin yung mga inilibing nila. Na-recover namin yung mga bala ng 50 nila, 90RR, yung mga body count, 16, nakuha rin namin. Tapos, hindi namin iniwan yon. Tapos, tuloy-tuloy yung tumigil muna yung yung putok ng mga ilang oras. Tapos, yun na, dire-diretso na uli, hanggang gabi. Hinaharas-haras na kami ron. Hanggang dahil nga sa natutunan natin sa kung paano gumamit ng mortar, kahit tayo enlisted lang, yung 90RR, para tayo mag-command. Na-command ko lahat yun, nagpamortar ako. Pinamortar ko yung location ng mga iminilip, mga kalaban sa mga 150 meters, 200, wala doon sa posisyon namin. Yun, nung pabagsakan ko ng nag-request ako sa DRC ng mortar. Yun, nagkalma yung kumalma yung mga iminilip kasi nasa pool nung ni-request ko na putukan sila ng mortar. Nung nung kinabukasan, medyo tumahimik. Anong gabi, kami, talagang dinidikitan kami nung gabi. Dinidikitan kami ng kalaban. Kahit sa kabilang pader lang. Kaya hinaagisan namin ng grenada. Pero hindi rin sila naka-penetrate dahil lahat ng inilagay kong tao doon, hindi sila makapasok kasi talaga minaman ko yung mga tao ko. Kahit sobrang pagod ko na bilang platoon sergeant, kailangan gampanan ko yung binigay sa akin tungkulin. Sa bawat mga balang pinakakawalan ng tropa dahil na rin sa turo sa amin, hindi kami pumuputok ng basta-basta na putok na walang nakikitang tao. Kaya yung nangyari na yun, nakita ko agad yung mga bata, kahit pagod na, ay moral sila dahil sa mga staff leader, platoon sergeant na pinapakita paano iman yung mga tao. I-secure yung tao, bigyan ng posisyon,
para hindi makadikit yung kalaban. Nung kinabukasan na yon, bali kinuha na ng soko kasi naglaylo na eh. Kinuha na ng soko yung mga patay doon. Tapos nung gabi, dahil medyo tahimik na, ibinigay na namin sa ibang unit yung school. Pumunta naman kami sa area ng papunta ng KJK. Anong unit na pumalis sa inyo? Parang pumalit sa amin doon, DRC. Parang Task Force Zamboanga. Sila yung pumalit doon. Kasi kung hindi nila papalitan yung yung lugar, siguradong babalikan pa rin ang kalaban. So, sa tingin mo, sir, ilan yung doon? Ilan yung casualty ng kalaban? Casualty ng kalaban sa palagay ko marami. Kasi unang-una, yung may nakalibing doon kami nakita, bali sabi nga 4 na tusok, bali mga 5 patay na yung nakalibing doon. Sabi nga rin ng Muslim, mga 5 yon. Tapos yung mga patay na kung nagkalat doon sa school, ilan yun? Mga 4 yun. 4 na patay. Ibig sabihin talaga, marami yung mga casualty nila. Kasi kung kunti yung casualty nila, madadala nila yung mga patay nila. Hindi na nila magawang madala yung mga patay nila kasi dinala na lang nila yung mga wounded na lang nila na marami. Na tingin ko'y namatay na rin yung iba dahil yung sa mga lugar na nadaanan din namin, andun yung mga patay. Hindi na rin nila napagdadala yung iba. So, saan kayo nilipat? Nilipat kami dito sa paglipat namin dito sa standby kami dito sa hospital malapit sa KJK, hospital na Zamboanga sa bayan. Pag standby kami doon, planning, tunuro ng mga opisyal, pinag-aralan nila ng husto. Unang pasok namin, noong una, hindi pa namin masyadong, kasi hindi naman tinuro sa atin yung gun hole. Di ba, wala namang tinuro sa atin yan eh. Kaya doon namin nakita agad namin na gun hole yung ginagamit nila. Kaya once makakita kami ng gun hole, binabanata namin yan. Dinidikita namin pero hindi kami lumalampas. Dikita namin yung butas niya para hagisan namin ang granada sa kabila. Yun yung pang-counter. Pang-counter. Kasi kung hindi natin gawin yun, lahat na sundalo dadaan, hindi nila mapansin yung mga butas. Marami mamamatay na sundalo. Kaya mabuti na rin, nalaman namin na ganun. Kasi kung hindi namin nalaman yun, hindi namin napagandaan, marami mamamatay talaga. Nung malaman namin, wala na sila na pinag-aralan namin kung ano yung mga technique. Panibagong adjust na naman, mabilisan, planning. Kasi number 1 talaga, kahit nasa area, planning talaga. I-briefing mo yung mga tao. Briefing mo kung ano yung mga gagawin. Ganito, yung technique nila ng kalaban. Kailangan may pang-counter kagad. Pang-counter kagad sa kanila. Dahil nga, yung mga kalaban, napakarami talaga eh. Pero kahit marami sila, nagawa pa rin natin na pasukin sila. Doon sa KJK, bali talagang matindi yung mga AI doon. Kasi 3 atras abanti kami doon eh. Kasi nasibaba lang man kami. Hindi kami po pwedeng magsusip sa kabila dahil ang gun hole sa kabila ang dami. Doon sa may mosque, nung mapasok namin yun, kasama rin natin yung makapwa natin ranger sa may KJK. Kita namin doon, maraming mga butas talaga, gun hole, sunod-sunod. Kung hindi kami nagpilit na tumuloy doon sa kalsada at hindi kami nag-cover sa Simba, maraming mamamatay na sundalo. Kaya yung last attempt namin doon, bali kami na Persilarse, kami na yung nag-leading.
Kasi pangatlong attempt namatay na si Baltasar sa tabi ko dahil nga malakas yung current ng malakas yung putok ng kalaban. So, mga nakaposisyon sila. Tayo, hindi. Kaya tayo, kailangan baga sa sundalo nga eh. Yun yung sinumpa natin. Yung nangyari kasi din doon, ako na yung nag-initiative para lumakas sa loob ng mga kabataan. Kasi medyo, medyo parang humihina na ng konti. Pero hindi naman. Ito pa rin yung presence nila. Ginawa ko, inunahan ko yung simba. Siguro mga 6 na di pa siguro. Inunahan ko yung simba, nag-iisa lang ako para makita ng mga kabataan na ang leader, hindi dapat nakatago yan. Dapat siya magpapakita ng lakas, ng loob para sa mga kabataan. Kasi once na makita ng mga kabataan na leader ay nakapatago-tago doon sa puwet, sa likuran, walang mangyayari kung pulos pasubo. Ang ginawa ko, inunahan ko noon. Nag-iisa lang ako. Yung pag-assault ko, kasi nga binabakapan ko yung tropa rin na nakatago sa likod ng simba. Nakakover ako sa isang bahay doon, sa tapat ng malapit sa KJK. Pinutok ang lahat ng mga bintana doon, binabanatan ko. Kahit para lang yung kalaban, para lang hindi sila makalitaw-litaw, makabante yung mga tropa. Kaya sumunod yung dalawang kasama ko. Kaya pag sunod nila sa akin, dahil nakita nga nila nag-iisa ako, siguro dahil wala akong kasama, anong nangyari, pumuputok sila. Kasi yung kalaban nasa mga butas eh. Kaya hindi niya na pansin agad. Kaya pagkaubos ng magazine niya, mag-change mag siya, pumihit siya ngayon. Pagpihit niya, open siya. Kaya yun na, tama niya yung tagiliran at 4 na hakbang. Nagpatulong sa akin, pagtumba niya, umabas na yung dugo sa bibig, ilong. Ginawan ko pa rin na paraan, pero wala na talaga. Kaya yung isang kasama ko, muntik na rin, pinatago ko sa CR. Ako na lang yung pumuputok. Tapos habang nakakover ako, tumatawag din ako sa tropa na kailangan ko ng support. Hindi naman nagtagal, dumating agad yung support para kunin yung si Baltasar na namatay. Para tulungan ako dahil sobrang pagod ko na rin. Nung makuha na nung kinukuha na yung patay, bali sumusuporta rin yung tropa ko katulad din. Isa na rin si Tupas, Staff Sergeant Tupas. Sinusuportahan niya ako ng minimi para mailabas namin yung kiya namin. Kaya malaking tulong din yung ginawa niya. Tapos panibagong planning kami, balik kami. Trust, hindi talaga kaya. Si Sergeant Baltasar, Yan ang casualty noon. Tapos nakaswalty na rin nakaswalty na rin si CO namin, Captain Barclay. Kaswalty na yan. Tapos may iba pang enlisted na kaswalty. Pero kahit gano'n na nangyari, kinausap ko pa rin tropa na huwag kayo mawala ng lakas ng loob. Sabi ko sa kanila. Tapos kinakausap ko sila. Nung pasukin ulit namin, panibago na ng planning eh. Kasi pagka backtrack na planning na naman yan. Kung paano yung panibago. Kapagpasok namin, nakuha na namin ngayon. Kami yung leading. Kami na yung nag-leading. Kasi Larsit. Pinasok namin yon. Pero tulong-tulong doon. Bali, kasi Larsit,
LRC. Tapos, andyan din yung tropa natin, yung Scout Ranger. Andyan din sila. Pero kami yung palaging nagme-main doon, nauuna. Pero malaking tulong talaga dahil may mga kapatid tayo sa Ranger, mga kapatid natin sa Kuan. Mga kasamaan din natin sa Palar, malaking tulong din yan. Tangke, Simba, malaking tulong din. Nung nakuha na namin yung nakuha na yung KJK, yung tapat, yung area na yon, meron pa rin firefight sa likod, umaatras yung kalaban. Pero nakuha na namin yung bahay ng pare sa tapat. Nung makuha namin yung standby kami doon sa may moske. Bali ako na rin yung halos nagko-command doon dahil pagod na rin talaga yung PL namin. Tsaka yung XO namin. Pagkataon naman yung XO, conference. Naiwan yung PL. Kaya lahat ng sinasabi ng PL, talagang tinutulungan ko kasi mahirap kasing mawalan tayo ng isang opisyal Malaking bagay yan. Kaya nangyari, dahil yung kalaban talagang gumagapang, iilan lang kami doon sa moske. Umakyat kami. Pag-akyat namin doon sa moske, pero tropa namin, naka-perimeter lahat yan. Pag-akyat namin sa moske, ang ko doon, sinabihan ko yung officer, sabi ko kay Litrama, "Sir, dito ka sa second floor." Kasi siyempre, mas marami akong experience sa kanya. Naniniwala naman siya. Ang sabi niya sa akin, sa third floor ako, sa rooftop. Siyempre, dahil officer, wala tayong magawa. Yun yung sinabi niya sa atin naman, na parang dahil concern nga tayo. Sabi, diyan ka na sa gitna, ako sa taas. Pagdating sa itaas, pahinga kami. Pero pinuputok-putokan pa rin kami doon. Nung umaga, bali dahil nga ako na yung nag-act na platoon sergeant, per sergeant. Wounded na yung per sergeant namin, yung isang platoon sergeant. Kaya ako na lahat ang nagdala. Nung umaga, namatay yung snipe yung PL namin. Wala nang natira akong opisyal. Bali, yung XO namin galing sa conference pa Wala na akong opisyal kaya dahil ako yung next in line. Ang ginawa ko, sinabihan ko ng trupa na ako na yung mag-act na si opisyal nyo. Nagano na rin ako ng pangalawa, si Staff Sergeant Tupas. Wala na opisyal Kaya sabi ko, naisip ko noon, talagang maganda rin talaga sa LRC. Dahil marami kang kahit walang opisyal, yung trabaho nila magagampanan mo. Magagampanan mo talaga dahil nga sa pulos training na ginagawa namin na sa LRC, talaga nagamit ko doon. Nagamit ko siya. Talagang nagamit ko sa tunay na buhay pa. Doon ko nagamit yan. Tapos nung yung tropa nalulumuran. Kasi yung mga sa harap lang nila namatay Excuse. Sabi ko sa kanila, huwag kayo malumuran. Hanggat nandito ako nakatayo sa harap nyo, hindi ko kayo iwan. Sa kanila. Kaya yun, medyo lumakas sa loob nila. Dinaan ko sila sa kunting komedyante para medyo mawala yung nervous nila. Normal naman sa atin yung nervous kasi tao lang tayo. Kasi yung taong wala nervyos, sabihin ko, yan, abnormal yan. Na tao.